Nagalang-galang nakalihim, Jesse Robredo, Secretary Joel Villanueva ng TESDA, si Mayor Len Alonte Nagyat. Alam mo nyo, pag nagtawag ko si Mayor Len, di ba? Hindi lang sa maganda na, kasama ko pa sa paghahanap ng solusyon, hindi ko puro nakabugnot yung mukha at puro problema pinapasa sa akin. Kaya pag humingi na appointment, madali ho pagbigyan talaga. Vice Mayor Walfredo Di Maguila Jr., siyempre yung ating di ko akalaing historian ng Laguna, Congressman Dan Fernandez, ating pong kasamahan sa Kongreso rin, si Timmy Chipeco, nakakabata ho sa ating kinatawan, Edwin Olivares, talaga naman pong biyaya na pong may kapal sa buong Pilipinas, Director General Lilia de Lima ng PESA, Mayor Arlene Arcilla sa Santa Rosa, Mayor Calixto Katakis ng San Pedrong, sana po'y huwag magsawang tumutulong sa atin, mga kasamahan pong kawani ng gobyerno, minamahal kong mga kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Pag marami ho yung palakpakan nyo, bakit hindi na tayo matapos dito? Nanungkulan po tayo bilang chairman ng Senate Committee on Local Government nung nasa Senado pa tayo, pinangunahan po natin ang pag-sponsor sa batas na nagtutulak sa pagiging lungsod ng Biñan. Hindi tayo nagdalawang isip na isulong ito dahil buo ang ating pagtitiwala sa kakayahan ninyong harapin ang mga hamon ng pagiging isang lungsod. Sinuportahan natin ang pagiging lungsod ng bayang ito upang palakasin ang lokal na gobyerno at ang mamamayan ng Biñan. Naniniwala kasi tayo na ang lokal na pamahalaan ang higit na nakakaalam sa mga pangangailangan ng kanyang komunidad. Kaya kayo ang maagap na makakatukoy sa mga suliranin na dapat bigyan ng agarang solusyon at aksyon ng ating gobyerno. Tungkulin ninyong ilapit sa lokal na antas ang mga adhikain ng ating pong pamahalaan. Napakalaga ng pagkakaroon ng responsable at tapat na lokal na gobyerno upang maging aktibo at epektibo ang ating pagkilos tungo sa kaunlaran ng mamamayan. Ngayong hawak na ninyo ang dagdag na kapangyarihan at yaman bilang lungsod. Inaasahan kong lalo pa ninyong mapapangalagaan ang kapakanan at mas mapapabuti ang pamumuhay ng mga taga-Biñan. Kaliwat kanan man ang mga buwabalakid sa ating agenda ng pagbabago sa tulong ng inyong mga lokal na pinuno at sa maigting na pakikilahok ng mga taga-Biñan, wala tayong hindi malalampasan. Noong pa mang munisipalidad pa lamang kayo, maliwalas na ang ekonomiya ng inyong bayan. Mula sa mahigit na 600 milyong pisong kita noong 2009, umarangkada ang inyong kita sa halos 770 milyong piso nitong 2010. At sa loob lamang ng isang taon, ipinakita ninyo na ang sipag at galing ng mga taga-Biñan ang pangunahing puhunan ninyo sa pag-asenso. Sa pamumuno ni Mayor Len, hindi na ako magtataka kung lumampas pa sa 1 bilyong piso ang inyong kita ngayong 2011. Mula sa programang pangkalusugan na Health Assistance Program for Indigent Family or Happy Family, baka pwede namin hiramin yung pangalan na yan, Len, na nagbibigay ng libreng serbisyo medikal sa mahigit 200,000 taga-Biñan hanggang sa bagong tatag na 5-story campus na tatawaging Pamantasan ng Biñan, kitang-kita naman buwabalik din sa mamamayan ang mga ambag ninyo sa kaban ng bayan. Sa pagbubukas natin sa pinto ng bagong Biñan City Hall, naniniwala akong sabay na papasok ang panibagong sigla at tatag ng lungsod ng Biñan at mas marami pang puhunan at magagandang balita na magpapaangat sa inyong syudad.
Sa pagiging magkasangga ng ating administrasyon at ng lokal na gobyerno, tiwala akong mararamdaman ng inyong mga kababayan ang pag-asenso ng Binyan. Magiging malinaw din sa mga namumuhunan na sulit ang bawat sentimong itinaya nila sa pagnenegosyo dito sa inyong lungsod. Sa ating mga isinusulong na reforma sa pamamahala at pagpapabuti sa pangkalahatang sitwasyon sa lipunan, patuloy po ang pagagat ng kumpiyansa ng mga namumuhunan sa ating bansa. Kaya naman, sa malusog na ekonomiyang nararanasan na ng Binyan, naniniwala akong dadagsa pa ang negosyo dito. Lalo na po sa dalawa ninyong economic zones, ang Laguna International Industrial Park at ang Laguna Techno Park. Hindi maikakaila ang malaking ambag ng mga kumpanya gaya ng Toshiba, Hitachi Computer Products, Amcor, Anam Precision Machines, Integrated Microelectronics at TDK Fujitsu Philippines sa pag-unlad ng inyong syudad. Sa katunayan po, nito lamang nakaraang linggo, isa po sa 3 pinarangalan sa Philippine Quality Awards ang SunPower Philippines Manufacturing. Ginawaran sila dahil sa kanilang malikain at katangi-tanging pagnenegosyo sa bansa gamit ang silicon solar cells sa paghahatid ng enerhiya gamit ang sikat ng araw. Maaari pa po nating doblehin ang pagdagsa ng mga negosyante sa mga lungsod tulad ng Binyan kung mapapadali pa natin ang pagpapatayo ng kanilang mga negosyo at gagawin nating mas maaliwalas ang pagkuha ng mga lisensya ng mga negosyante. Huwag na natin silang pahirapan pa. Huwag na natin silang papasukin sa 10 butas ng karayom bago aprobahan ang kanilang mga dokumento. Ang mga taga-Binyan din naman ang makikinabang sa mga reformang ito. Maliban sa mga trabaho at pagkakakitaang maihahatid nito sa mga taga-Binyan, makakalikom din tayo ng pondo upang magpatayo o makapagpatayo ng madagdag na maeskwelahan, ospital at iba pang gusali at pangangailangan para sa kapakanan ng ating mamamayan. Ang paglago ng kanilang negosyo ay nangangahulugan din ng paglago sa kabuhayan ng mga taga-Binyan at ng marami pang Pilipino. Bahagi ng aking obligasyon ang masigurong walang ibang pupuntahan ang Binyan kundi kasaganahan. Anuman ang inyong kailangan, basta para sa kapakanan ng taong bayan, huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa akin. Nandito ang administrasyon upang kayo ay aming paglingkuran. Naninilbihan ako para sa mga taga-Binyan, sa mga taga-San Pedro, sa Santa Rosa at iba pang lugar. Wala pong nagbago. Kayo pa rin po ang boss ko. Malapit na po mahipan ang lahat na natitira kong buhok. Yun lang ho, hindi ko maipapangako sa inyo na may manatili pang buhok bago ako bumaba. Alam naman po natin, isa ang Laguna sa mga probinsyang kumakatawan sa 8 sinag ng araw sa ating watawat. Bilang isa sa mga unang lalawigan na lumaban sa pang-abuso at kasakiman ng mga Kastila, nasa panig natin ang kasaysayan at nagtitiwala akong hindi na muli nating hahayaang balutin pa ng kadiliman ang ating bayan. May mga nagnanais mang bumalik ang katiwalian at korupsyon lumaganap sa ating bayan ng mahabang panahon. Hindi ito magtatagumpay kung ipagpapatuloy natin ang pagkakaisa at pagtitiwala natin sa isa't isa. Bilang isang ganap na lungsod, may boses na ang Binyan at kaya na nitong makipagsabayan sa iba pang mauunlad na lungsod, sa loob man o labas ng bansa. Hindi lamang ang lungsod ng Binyan ang inyong pinagyayaman. Hindi lamang ang lalawigan ng Laguna ang tinutulungan ninyong umunlad, kundi maging ang buong Pilipinas. Ibandila natin sa buong mundo. May nagbago na sa ating lipunan. Bumuti na ang Pilipinas kung ihahambing ito sa dati nitong kalagayan. Higit pa nating ito medyo mahirap, pagningingasin ang liwanag ng kaunlaran na atin ang nararanasan. Handa na po tayong muling mangarap at kumilos para sa katuparan nito.
Sambayan po natin itong abutin, tuloy-tuloy na po ito. Bago po ako magtapos, konting advertisement lang ho. Kahapon po, dumalaw sa akin si Mayor Hagedorn. Alam po nyo, merong kampanya ngayon para yung underground river sa Palawan ay maging isa sa 7 tuturing na natural wonders in the world. 28 na lang po ang mga sites na naglalaban. Pero kailangan po ang tulong nyo. Pakiusap ko po. Yung Pilipinas raw po may 80 million cellphones. Yung text po raw natin araw-araw, bilyon-bilyon. Kailangan po ng text na boto para yung Palawan na underground river ang mahirang dagdag ang turista sa atin, dagdag pagpalago na ekonomiya, kapalit po isang text lang nyo. Baka naman pwedeng makahirit ng isang text para dyan. Pakita po natin kung gaano tayo kabuo. Pakita po natin na talagang kung may tutulong sa atin, maraming salamat. Pero ang ahon sa Pilipino, Pilipino muna. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo lahat.